Dito kay, naku eto, Tapos doon niya pinatuyo yung ang laki! Kay Alvarez ho, mga bossing. Nagulat na lang ako, may nag-send sa akin dito. Malaki ho, Sabi ni Addictus Rex, Angela, oh yan, di ba? Dito yan sa Cayman Islands. Paki-share nyo na din po. Paabutin natin 1,000 share. Oh, yung Facebook na yan. Pakinggan nyo po ito, mga bossing. Anak po ni Pantaleon Alvarez. Hindi po ibang tao, kundi ang pinakamatandang anak ni Alvarez. Unti-untiin natin. Madami kayong malalaman. Galing po sa anak ni Pantaleon Alvarez. ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang Malinaw po. Ang sinabi, pinakamatandang anak ni Congressman Bebot Alvarez. Si Pantaleon Alvarez, mga kababayan, na nung sila ay ano ba tawag doon? Mautog-mautog nila. Nung sila ay nagmamautog-mautog doon sa Davao, sumigaw ho. Mga bossing, sigaw. Parang bumaklas na ang mga kasundaluhan sa ating Pangulo. Ganun yung sigaw. Ngayon mga bossing, siyempre gigil si Alvarez. No? Siguro, pag uwi ng bahay na himasmasan, sedisyon yata yung nasabi ko. Ngayon, nag-aanuhan yung mga congressman. Kakasuhan daw siya, kakasuhan. Tinitingnan namin kung makakasuhan o kung merong kakaharapin na sedisyon si Alvarez na nahimik po ng 3 linggo to. Hindi ho nagpapakita sa social media. Siguro kinabahan no. Lalo ito. Nako 20 hektarya, mga bossing. naging district chief of staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Aha. Actually, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba, na totoo. Pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion. Ako, ayun may picture may sumasayaw. Tapos si Alvarez yung nasa likod, di ba? Ano daw? Pinagawan. Totoo. Pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung Jen Maliwanag. Maliwanag ang buhay. Kay Jen, no? Magaling pa sumayaw si Jen. Aliw na aliw naman si Alvarez sa likod. Di ba? girlfriend niya dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos Nakakuha ng 20 hektarya na property si Alvarez. Tapos, doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20 hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. grabe, parang mga Bill Gates na mga bahay mga kababayan. Hindi, ganyan kasi yung mga bahay nila Bill Gates, lalo po doon sa Seattle. Talagang dadaan ka sa napakalayo. Ganyan mga magbahay. Yung tipo bang binibili nila yung mga lupa sa gilid nila para wala silang maging kapitbahay. No? Para tagong-tago sila. No? Para peaceful sila, mga kababayan. Biruin mo yung kay Congressman, dating Kong Alvarez, 20 hektarya, mga kababayan. Ay, grabe naman. Sabi ko, sa isip-isip ko, putik na yan, pagka wala kang sasakyan o kahit na parang pagod ka na, palabas pa lang nung kanyang mansyon. No? Before ka umabot dun sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Murag na pa'y zigzag road, murag kang moadtog Baguio City ba? Di ba? Ganyan mga magbahay, yung mayayaman. Dako, sabi Sikap Ninyo Barsaga. Mga bossing, may bago pong channel, Sikap Ninyo Barsaga. Ayan, supportahan nyo po. Daddy Mark, ako, gagaling ako. Sayaw, pagawan mo din ako ng mansyon. Pwede na siguro tayo sa Posporo Cup. Wala naman akong pera No? Okay na yun. Basta importante, magaling sumayaw. Banat!
hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi materialis fuertes yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, mga material. Yan o, pinapakita ho yung litrato, mga kababayan, kompletos recados. Hindi yung tipo bang, may utang po sa amin, yung mga Luistro. 8 milyon po ang utang sa amin ng Luistro kasi tinakbuhan po kami pagkatapos nung kaso nila. Wala man lang na ipakita ebidensya. Ito ho, kompletos recados yung video, mga kababayan. Yung pag sinabing materiales fuertes, yung mga mamahaling kahoy, ayan, may picture. Pag sinabing si Kong ang nagpagawa at merong ipinagawa doon sa girlfriend niya na si Maliwanag, may picture. Ganyan. 'Di ba ang magsalaysay, hindi yung nakulong po si Lisa Marcos. Oh. Tapos hinanapan ng ebidensya, hinanapan ng picture. Ang isesend nyo, pader. Ano yun? Pang DDS lang yung mga ganun. Andyan po si Lisa Marcos. Sa likod po ng pader na yan, nakakulong si Lisa Marcos. Ang layo po, mga kababayan. No? Kung paano po mga mag-vlog o magsalaysay yung mga DDS, pag ginanapan mo ng ebidensya, ayun. Pag ginanapan mo ng ebidensya, pader ang o nasa si ano dito, First Lady, nasa likod niyang ano na yan, pader na yan. Si First Lady, Lisa Marcos, sa likod ng pader na yan. Ganun ang banat nila. Alam ko nga, sa malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Kalimutan ko, basta imported. Kailangan import pa yung mga kaiba. Magaling yung magaling yung girlfriend ni Pantalyon. Oh. Kasi I think 20 hectares yun. Tapos yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro. Oo naman! Yung mga kababayan, biruin nyo na lang po, yung 400 square meters o 500 square meters mga kababayan na bahay dyan sa Pilipinas. Nagtanong ako, magkano bakuran yan? Milyon na po aabutin eh. Yan pa ho kaya, no? Yan pa ho kayang 20 hectares na yan, mga kababayan? Oh. Sa yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro. Tingin ko aabot ng bilyon ho ito, mga kababayan. Sa tingin ko lang aabot ng bilyon itong mansion na tinutukoy ho. Ipapaderan mo yung 20 hectares. May kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Ibang klase, daming pera. Ano ba negosyo ni Congressman Alvarez? Sir, ano ang negosyo ng tatay ninyo po? Pero alam ko, pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Nako po. Anak ko yan ha. Hindi po yung tambay sa kanto, hindi po kaibigan. Anak po, mga kababayan. Kaya kapag ka nagsalaysay, detalyado po. With matching picture, video. Pero, nako. Pwede bang masabing, kailangan magpaliwanag din si dito? Si Villar? O hindi. Correct nyo lang ho ako. Baka, kung pera ng gobyerno ang nagpakalsada doon, hindi kaya pwede ding matanong si Villar dito, si Mark Villar. Alam niyo naman ho yun, tahimik yun. Di ba? Di ba? Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Oh. Yung road. Naku po. Villar. Mark Villar. Nasabihan daw yung contractor. To my mansion, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway papunta. Ayun with matching with matching talagang video.
Siguro kita ho ito sa ano, sa Google Map, no? Kapag ginugol map ninyo, sabi ni Kap ninyo, anak ba yan ni Alvarez? Oo daw, Kap eh. O, 221, no? Ayan, no? Alfonso Alvarez. 'Di ba? Magpapaano siya, magpapakilala. Alvarez, ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at O, 'di ba? O ngayon, balikan natin dito, 221. O, game. kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos Sabi ni Ireneo Villanueva, ano kaya ang dahilan? Why the son of Congressman Alvarez exposed the house of the mistress of his father? Eh siguro po nasaktan. No? Nasaktan, mga kababayan. Doon sa, hindi natin alam kung yan po ay umagaw o sumira nung kanilang pamilya. Hindi natin alam, mga bossing. Baka nasaktan po. Or may iba pa. No? May iba pang problema, mga kababayan. Ayan, sabi ni Kap ninyo. So may problem si Alvarez sa sarili niyang anak kung ganun. sa gate sa mansion na putol. Talagang ginawa yung kalsada na yon para doon sa pinatayo niyang mansion kay Ako po. Mark Villar, may sinasabi yung anak ni Alvarez. 'Di ba sila DPWH? Yung mga kalsada. Sinasabi talagang ginawa yung mga kalsada papunta basta papunta doon sa mansyon ni Alvarez pa. Kumbaga, hindi para sa publiko. Base sa pagkakaintindi ko po. Para sa mansyon ni Alvarez. basta ang sa akin lang, no, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming kinalaman dyan. Na kami, no, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan. Ang tawag, road to my mansion. No, ibig sabihin, gumawa ng proyekto, no, na ang may sagot, gobyerno, para sa iisang mansyon, para sa iisang tao. Grabe, Ibang klase kayo dyan. Para kay Jen. Yung girlfriend ni... Road to mansion para kay Maliwanag. Sabi nung anak ni Alvarez. Papa ni Kong Bebo. Yan din yung question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, no, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking propiedad or mansion. O yan na po, mismong dikit na, no? Anak mismo ni Alvarez ang nagsasabi. Hindi sa nakikita ko, sa napapansin ko, sa lagi namin kasama, no? Kilalang kilala yung tao na yan. Wala siyang negosyo na kayang magpatayo ng ganyang pagkalaki-laking mansyon. Tapos 20 hektarya de paderho, mga kababayan. Sabi ko nga ako sa inyo, sa Pilipinas, ang 1,500 no, na square meters na bahay, Diyos ko, pag nag-canvas ako, aabot to milyon, mga bossing. Tapos, ano pa yan? 20 metro? 20 hektarya? Pero yung property dyan, no, total, nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman dyan, hindi po kami nakatira dyan, at never po kaming tumira dyan. Meron po kaming mga sarili-sariling bahay na inuwian. Yun nga po yung nakapagtaka eh. Alam ko, wala naman talaga siyang negosyo. Maiimbestigahan to, mga kababayan. No? Maiimbestigahan ho itong si Alvarez, mga bossing. Si Papa na sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam, honestly, kung paano nakapagpatayo si Kong ng ganyang klaseng mansyon. Dahil sa pagkakaalam ko, wala naman siyang ganyang kalaking negosyo. Grabe. 20 hektarya
De pader yung daanan. Sa pandun pa lang po mga kababayan, siguro ilang milyon na ho ang inubos do'n sa pader na yun eh. Na 20 hektarya eh. Oh. Ang sa Tapos yung mga gamit pa, yung mga kahoy na ginamit, puro ano daw po, galing sa ibang bansa. Materyales fuertes kung ika nga. ako, hindi kasi ako familiar sa kung ano yung mga properties niya, no? Pero alam ko, madami siyang napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro. Naku po, may isla pa. Grabe ah. Tapos ang sinasabi po nung kanyang anak, hindi ko po alam kung anong negosyo ang napakalaki ang kayang mag-produce ng ganyang mansion, resort, at baka may isla pa daw ho. Sabi ni Ramona Enguito, dapat kasuhan at imbestigahan yan. Oo. Nako, sasabihin na naman po mga bossing ng mga DDS. Nako, ayan na, si Alvarez na ang sunod na target. Pinupolitika na po si Alvarez, mga kababayan. Yan na naman po ang isisigaw ng mga DDS. Kagaya po, nung kay Roque, pinupolitika si Roque. Ay, Diyos ko. Ito, anak na ang nagsasabi, ha? Siyang nabili doon. Basta, I mean, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko, sa Samal meron din pati sa Davao City, yung sa may parang bundok, yung parang, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niya during speaker. During nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Grabe. Matindi hong revelasyon to. Mamaya, mga ilang oras lang po, sabog na po sa mga media to, mga bossing. About $1 billion. Most likely. Pero, yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami, mga corporation. Dami po. Yan po kasi yung mga style, mga kababayan. Hindi ko ipapangalan sa akin. Ipapangalan ko kay Kibuloy. Hindi, may nagsabi nun, di ba? Mga kababayan, umalingaw-ngaw yung ganun chismis eh. Yun daw eroplano ni Kibuloy kay Duterte daw yun, mga bossing. Baka eto din ho. Ipinangalan kay Alvarez, tapos kay dating Pangulo pala. No? Ang dami talagang nabubuko. Ibang klase. Kaya ho kayo, nako, ako ho, mga bossing, ang nakikita ko kasi, no? Siguro nasaktan po ito, yung mga pamilya ni Pantaleon Alvarez, mga kababayan, doon sa girlfriend, no? Naghiwalay yung pamilya siguro dahil doon sa girlfriend. Nasaktan yung mga anak, sige. Total, sinira mo pamilya natin, sasabihin ko tong mga to. Yun lang po yung nakikita ko o nababasa ko, mga kababayan. Sabi ni Shiro Kansaki, tindi ng kamandag ni Mang Kano. Grabe, no? Ibang klase pala sila diyan. Duterte, Kibuloy, Alvarez din pala. Malupit din. Sabi ni probinsyana ako, mga priority na kalsada na ginagawa ng mga politiko papunta sa sarili nilang lupain. Para mas okay at mas madali ang aming pamumuhay dito sa napakalaking mansyon. Gobyerno ang may sagot, papunta doon sa bahay. Papunta doon sa mansyon. Grabe. Tapos, dumuktong na daw ho, mga bossing. Dumuktong na daw ho, papunta doon sa mansyon. Sabi nila, walang korap sa Davao. Sabi ni Shobs Vlog. Sabi nilang ho nila yun. John Jency Alapan, si Pantaleon Alvarez, mangkanor din siya. Ibalik sa gobyerno lahat ng nakaw. Kapag ho yan, naimbestigahan ho, mga bossing, tapos napatunayan po, no, na hindi nila maipaliwanag at kung saan-saan lang. Kasi meron mga diskarte din, like example, mga lupa, yung mga nakaupo, no? Papatitulahan na nila yan sa kanilang sarili. No? Pero pag-aari dapat ng gobyerno, papatitulahan na nila sa kanilang sarili.
mga bossing. May mga ganong dumidiskarte din ho, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Ginger Cat, ibalik lahat iyan sa gobyerno, lahat ng nakulimbat. Buti pa si Mark, tahimik lang. Naku, tingin ko nga matatanong din si Mark Villar doon, mga kababayan. Dahil si Mark Villar, di ba, DPWH, sila yung mga gumagawa ng mga kalsa-kalsada. Anong nangyari diyan? Bakit ganito, ganyan? Ba't umabot sa mansyon? At bakit parang iisang tao lang ang sineserbisyuhan nung kalsadang ginawa papunta lang doon sa mansyon ni Alvarez? Ganyan ho yan, mga matatanong. Di po ba? Naku po. Mga bossing,